Welcome sa ating panibagong video. Sa video na to ay gagawa tayo ng 3S7P na lithium-ion battery pack gamit ang ating bagong spot welder. Ang spot welder na to ay galing kay Secure. Ang model nito ay SQ-SW1. Sa ating nilalaman niya, ito yung spot welder mismo. Tanggalin na natin yung plastic. Maganda siya. Mabigat siya. Parang bato. Meron siyang put, out, tsaka in. XT90 connector. Tama. Tapos isa lang yung interface niya. Tapos meron siyang maliit na OLED display. Ito ay rotary encoder. Napipindot. Parang potentiometer pero walang katapusan. Okay. Input. So dito yung battery. Dito yung spot welder. Dito yung put pedal. So ito meron tayong put pedal dito. Ganda nung connector niya. Ang laki. Tapos, ito yung isang spot welder natin. So, ito ay automatic spot welder. Ibig sabihin, pag nilagay natin to doon, automatic siyang magti-trigger sa wini-welding natin. Ang taba ng wire niya, 6AWG. Meron ng XT90 connector. Tapos, lalagyan na lang to ng pako. Meron tayong tatlong set ng pako also, yung tip niya mismo. Ito siya. Yung pinaka-tip niya. Pwede nating ilagay dito. So, naka-thread lang to. O kaya, dito. Ayun. Ipitin natin doon. Luluwagan natin yan. Ito yung lagay ng isang tip. Ito merong limit switch. Para sa manual. Tapos, ito rin yung wire niya. Naka-XT90 rin. Dito naman, pupunta. Merong kasamang bolt and nut. Tapos, meron tayong extra nickel strip at battery holder na pang 3S praktisan. Okay. Meron siyang kasamang manual na English at Chinese. So may sila yung manual niya. Bago tayo gumawa ng battery pack, subukan muna natin. Siyempre nagpadala rin sa Secure ng nickel strip na yung ready for parallel na. Okay, ito gagamitin natin sa battery pack. So ang spot welder na to ay ang recommended battery niya 3S 5000 mAh, 60C ang minimum. O kaya car battery na 400 to 800 ang CCA o cold cranking amps niya. 10 to 14 volts ang range niya. Nakalagay rin yan dyan. Tapos, meron siyang trigger delay na 0.5 to 3 seconds. Bago yung pulse time niya, 1 to 100 milliseconds ang default. Pwede nating i-adjust hanggang 500 milliseconds. Nasa setting na yun pero masyado nung matagal yun. Okay? Kaya niya mag-welding ng 0.1 hanggang 0.3 mm na nickel strip. Tapos meron siyang low voltage at high voltage warning. Pwedeng auto, pwede rin manual. So pag manual, gagamitin natin yung limit switch nitong isang spot welder holder natin. O kaya doon sa isang spot welder, tong put switch. So tingin ko mas maganda yung auto. So subukan muna natin. Practice muna tayo bago natin gawin yung ating battery pack. Okay, itong connector na ito muna ang gamitin natin. O itong tip na to. So, ito ay kailangan nating luwagan. Tapos, syempre, ang gagamitin kong battery ay yung recommended. So, bumili rin ako ng battery na lithium 3S 5000 mAh o 5 ampere. Ito ay 60 to 120C discharge rate. So, pasok sa rating. So, maglalagay ako ng link sa video description kung saan mabibili yung mga produktong papakita natin dito. Lagay natin to sa input. Naka-XT90 connector na kasi to. Kaya ito ang pinaka madali. Ayan, nagkaroon tayo ng display. 5ms. Meron tayong battery indicator dun. Nakalagay dito, auto. 0 watt. 5ms weld pulse duration. Ito yung pulse. So pag pinihit natin pa kanan, bababa siya. 1 ms o 1 milliseconds. Pakaliwa, tataas siya. Hanggang, tingnan natin kung gaano kataas to. 100 milliseconds. So tama yung sinabi ng manual. Ang 100 milliseconds, 0.1 seconds. Yan, balik lang natin sa default na 5 milliseconds. Tapos, itong connector natin, ilalagay natin dito sa out. 29.8 ang ating temperature ng battery.
Susubukan muna to sa napakanipis na nickel strip. Ito yung ginamit ko noon sa project ko. Galing to kay Lazada. Nabili ko kay Lazada. So manipis lang yan. 5 milliseconds. I-welding lang natin sila sa isa't isa. Tutupin ko lang. Ididikit ko to. Nakadiin lang ako. Lakas. Kita natin may nag-loading doon. Butas. Lakas nito. Bawasan natin. 3 milliseconds. Makikita natin may naglo-loading doon. Ulitin natin. Nagulat ako doon. Temperature 29.8. Bali wala. Isa pa. Makita natin may maglo-loading pag na-sense niya na magkadikit yung dulo. Ayun. Hindi na nabutas. So depende yung milliseconds natin sa kapal ng hininang natin. So ayun yung hinang niya. Ayun yung una, butas. Ayun yung pangalawa, 3 milliseconds. Subukan natin tong nickel strip na kasama ng kay Secure. So medyo manipis din siya pero mas malapad. Pero mas makapal kumpara dun sa isa. Bawasan lang natin konti. Doon tayo sa 3 milliseconds. Sa tingin ko dapat nakagagals tayo pag gumagamit tayo nito. Okay. Didiin ko lang. Naglalagay ako ng konting pressure. Yun, maganda. Nakita natin naglo-loading siya. Oh. Ayaw. Matigas. Maganda. Maganda siya. Subukan natin ngayon sa battery. Ano tayong battery at gagamitin natin ng manipis na nickel strip. At ididiin lang natin to. Kita ba sa camera? Makikita natin loading doon. Pag nasense niya ng magkadikit ito. Maganda. Ayan, napunit siya nung tinatanggal ko. Dumi ng kuko ko. Ayan o. Nasisira lang yung nickel strip. So, ibig sabihin nun, maganda at matibay talaga yung kanyang kapit. Tingnan natin yung ibang option. Kita ba yan? Pipindutin ko lang to. Meron tayong auto pulse. Delay. 2 seconds. Pwede natin lagay sa 3 seconds. Auto pulse. Okay. Okay, hanggang 5 seconds siya. Hindi siya 0.5 to 3 seconds. 5 seconds natin. Pindutin ulit natin. Auto pulse. Activate. On. Auto pulse. Activate. Exit natin. Battery alarm. 11.1 volts. Pwede na yon. Nominal voltage na ng battery pack natin yon. Tapos short pulse. Percent of pulse time 12%. Okay. Hanggang 100% to. Hindi ako nagkakamali. Okay. Ito yung 0 to 100 milliseconds. So, 1%, 1 milliseconds. O percent. Okay. Ang milliseconds pala ay naandun sa, hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung para saan to. Anyway, balik natin sa 12 ba yung kanina. Okay. 5 seconds yung loading time niya. Okay. Walang kahirap-hirap sa ating battery. Itong battery na to nga pala ay dumating ng lobat. So, on nominal voltage lang siya, 11.1. So, na-charge ko na siya gamit yung bench power supply na DIY ko. Para ilipat naman natin sa manual, pipindutin natin setting, auto pulse, tapos activate, i-off lang natin. Off. Yun, manual na nakalagay. So, ibig sabihin lang yan, sa kaso nito, kahit pagdikitin natin to, wala siyang loading na ginagawa. So, ibig sabihin, nag-aantay siya ng switch. Sa tingin ko, ito yung foot pedal. Gawin nating hand pedal to. Tingnan natin kung kaya kong pindutin yung pedal ng nakadiin dito. Pwesto muna natin. Tapos, pindutin natin yung foot pedal. Yun. Asa na? Yun, dumikit. Nabutas na naman.
Okay. So maganda siya. Yun nga lang, pag auto, wag natin itong basa-basa bibitawan kasi pwedeng mag-short sila, mag-spark. Na ma-detect niya na nasa circuit siya. Doon naman papasok yung isa nating holder. So, eto kahit burara tayo ng pagbitaw, hindi to magdidikit basta-basta. Wag lang lalapag sa conductive na bagay. Halimbawa, yung plies o kaya screwdriver. So, lagay ko muna to dito. Tapos, i-testing natin to. Ito yung medyo tricky part. So, sinikipan ko lang to ng konti. Isa magpit na sa Phillips. Tapos, kailangan to pantay. So, maluwag pa yan. Pero, konting sikip lang. Kailangan pantay siya. Yan ang kapantayan niya. Ayoko ng Phillips na ganito. Mas maganda siguro parehas 6 na ang ginamit nila. Kasi ito sa katagalan, pwede itong pupudpud. Kontrahin lang natin. O kaya, palitan na lang natin ng parehas 6. So, yan. Na-assemble ko na siya. Naikabit ko na ng pantay. Pati yung dito, nailagay ko na. So, habang kinakabit ko, hindi ko naman pinatay ito. Kasi wala naman ako nakitang patayan o hindi ko tinanggalan ng supply. Ayan o, nakalagay sa kanya ngayon, standby. Please click button to exit standby. Okay, system message. Yan, bumalik siya sa milliseconds. 7 watt. Nagkaroon na ng 7 watt. No? Siguro yun na yung na-consume natin sa battery. Hindi ako sigurado. So ngayon, nasa manual pa rin tayo. Salpak natin to dito. Sa tingin ko, mas maganda tong ganito. Ang problema lang dito ay medyo may kabigatan. Okay? Testingin natin. Goggles tayo. Safety first. Tingin ko, wala. Nasa manual tayo kasi ito yung ating sensor o yung pinaka-limit switch niya dun sa ibabaw, yung nalagitik. Lagay lang natin siya sa put. Enter ko na to, 3 milliseconds. Isa pa. Okay. Auto pulse activate. On. Okay, nasa matic na tayo. Tanggalin na natin to. Hindi na natin kailangan yan. Subukan ulit natin isa pa. Ayan o, nagla-loading siya. Hindi ako nakadiin. Ayan yung 5 seconds. Walang pressure kasi. Isa pa. Diin natin. Malakas. Okay. So, kailangan pa rin talaga ng may pressure o may diin tayo. 29 pa rin. So, tama na ang practice. Gawa na tayo ng battery pack natin. Pinunot ko lang muna. Hindi ko pala na-check yung voltahe nito. Pero pinull charge ko na to. Check natin ngayon. 12.5. Okay. Walang galos. 4.17, 4.14, 4.18. Ang ganda ng battery pack na to. Tsaka mukhang heavy duty siya. Kita naman sa presyo eh. Okay, ang gagamitin natin sa ating project ay itong lithium ion case na to. Pang 3S7P siya. So meron na siyang kasamang holder. Hindi kagandaan yung holder niya pero ito yung nabibiling hiwalay yung parang pinapuzzle. Pero pwede na. Hindi na masama. Sa loob naman yan ng case. So hindi pagandahan ang laban dito. Meron na siyang sariling terminal. Medyo matagal na sa akin to kaya nangitim na yung terminal. Lilinisin ko na lang. Mura lang to. Maglalagay ako ng link sa video description. Siyempre battery. 21 pieces na battery na pang 3S7P. So ang tested na lahat to. So pag gagawa tayo ng pack, dapat halos pare-parehas ang voltahe. 6 months na tong natutulog dito, magaganda pa rin yung voltahe niya. So quality na salvage battery to. So magandang kakalabasan nito. Ang capacity nito ay naglalaro sa 2,815 AH yung pinakamataas at 2,399 yung pinakamababa. So 3 series tsaka 7 parallel. So yung 7 parallel
sabihin na lang natin 2,400 isa. Nasa 16.8 AH ang total niya. 11.1 volt, makakuha tayo ng 186 watt hour sa battery pack na gagawin natin. Siyempre gagamitin natin yung nickel strip na galing kay Secure. Pinutol ko na. BMS, 25 ampere lang ang napili ko. At siyempre wire. So simulan na natin. Assemble muna natin yung battery pack. Ay, baliktad. Tingnan natin yung ating orientation. Hanggat maaari, kung mapapansin natin, yung lahat ng Panasonic, ginanto ko. Ito, LG to. Tsaka to, LG. So, para, ito yung mga magkakasamang battery pack noon. Itong 6 na to magkakasama yan. Itong 9 na to magkakasama yan. So, para maging balanse pa rin kahit paano. So, ayan ang ating setup. Siguraduhin natin yung ating positive at negative. So, negative lahat dito. Pag binaligtad natin yan, kabaligtaran syempre. Okay. Parang malalim ah. Medyo makapal to. Ah, okay. May daan yung strip. Sakto lang. Tingnan natin yung dalawahan. Ayun o. Ayun, sablay na doon. Sablay na doon. Sablay na doon. At lalo na doon. Palaki ng palaki yung sablay. Dito sa holder na to, sa sakto. Okay. Makita natin, meron siyang slot. Mas mataas ng konti itong mga square na to. So, pag nilapag natin to, dapat itong mga paganto ay sumot dun sa gilid. So, shoot naman dito. Ang problema, habang lumalayo, ayan. Umangat na, umangat na. So, mahirapan na tayong ilubog tong ating nickel strip. Pero, pag ginamit natin yung nabibili, yung isang holder, yung parang puzzle, ayan, saktong-sakto siya sa mga slot. So, siguro, pwede natin tong gawa ng paraan. So, plastic lang yan, kikilin, o kaya hiwain, tatyagain. Pero sa pagkakataong to, para mas maging maganda siya, o hindi na ako maggalaw, ito na gagamitin kong holder. Palitan ko lang ng holder. Alright. So pag tong holder na to, eksakto na tong dalawahang holder natin, o nickel strip natin. Okay. So papalitan ko rin yung kabila. Alright. Ayan. Sakto na rin ito. So ayan, pwede na tayong magsimula. Buti hindi ko pa sinisimulan. Kasi nang i-check ko, hindi pala ito kakasya pag tong holder na to. Okay. So tatanggalin rin naman tong mga dulo na to. Nga lang, trabaho pa rin. So ang gagawin ko, balik tayo sa lumang holder na saktong-sakto sa kanya. Yan, saktong-sakto kasi talaga to. May maluwag ng konti, pero sakto. So dito tayo. Pwede ba tayo maglagay ng BMS sa harapan? Parang hindi rin tayo pwede maglagay ng BMS sa harapan. Okay. Isa pa lang titingnan natin yan. Hindi natin pwede ilagay itong BMS sa magandang pwesto na naandito. So siguro, kailangan ko munang i-modify yung mga square na to. Ayan, binalik ko na siya. Natabas ko na yung holder. So, ginamitan ko lang ng blade cutter para matagpas siya. Ngayon, testing ko na rin sa lagayan. Ang problema pala dito, walang pwesto talaga yung BMS. Pero sa ibabaw, napakaluwag naman. Okay. So, dito na siguro tayo. So, naka-set up ng ating secure spot welder. Pabantayan natin ang temperature ng ating battery. 29.8. Nakaset ako sa 4 milliseconds. At ito ang gagamitin kong wire. O pang tip. Ito. Maglalagay na kagad ako ng isa dito. 4 milliseconds. Naka-goggles na ako. Safety goggles.
Masyadong matagal yung delay niya. Auto pulse natin, ang delay ay 5 seconds. Gawin ko lang 2 seconds. Yan. Sa munang may clean pahinga. Temperature check. 31.2. Patuloy na natin. Beautiful. Ang ganda. Ang ganda niya. Medyo lubog lang. Kaya didiin ko. Nagkakaroon tayo ng pressure. Pag inikot natin to, walang naikot na battery. Ibig sabihin, kapit na kapit lahat. Okay. Temperature check. 31.3. Pahinga ng konti. Ayokong mapersa yung battery. Pero maganda siya talaga. 30.9, 30.7. So nakapagpahinga na tayo ng ilang minuto. Sa kabilang side naman tayo. Itong dalawan ulit ang gagamitin natin. So dito kailangan maingat na tayo. Dito tayo may nakaparallel. So dapat dito tayo susunod magpa-parallel. Double check pa rin. Para sa ating munting safety. Lagyan ko lang to ng kaprasong electrical tape. 4 milliseconds. Lalim talaga. Ito agad tayo sa kabilang dulo. Ang ganda, ang bilis, ang tulin. .5. Diretso ko na. Safe pa yan. 32 lang, konting-konti lang iningat niya. Normal na mag-init yan. Kita nyo yung kahalagaan ng delay. Pag inangat ka wala pang 2 seconds, hindi siya mag-spot weld. .32 something, 31, 32. Pahinga ulit konti. Ngayon, nililipat lang natin tong tape dito at electric tape sa kabila. Dito na tayo sa isang single lang. Ito ay positive. So, ito yung magiging main positive natin o B+. Naka-standby pala tayo. Safety goggles. Pag nagbago isip natin, okay.
32.31.8. Diretso na natin to. Tapos, napakatulin. 33, 33.9. Okay lang. Normal na uminit yan. Naisip ko to pwede sa motorsiklo to yo. Ang dami nga lang babaguhin. So ayan, tapos na ang ating munting battery pack. Double check ko lang yung lahat ng welding nya. Ganda nya. Professional. I like it. So ito yung ano ba to? Hindi ko na makita kung negative o positive. Negative to. Ito yung ating magiging B negative. Ito yung magiging B1, B2, tsaka B+. Yan yung nakalagay dito sa ating BMS. Ayan, B negative, B1, B2, at B+. Tapos dito yung papunta na sa terminal natin. Double check na natin. Kaya naglagpas ako ng mga ganyan. Diyan tayo maghinang ng wire. Papunta sa BMS. Lalagay ko dito. 12.48 volt. B negative, B1, 4.16. B1, B2, 4.15. B2, B+. O cell number 3. Or 161. Ngayon, ikabit na natin ang BMS. So, nilagyan ko to ng plastic. Yung gamit ang paborito kong plastic na takip ng Tupperware na microwavable. Tapos, hinot glue ko lang siya dyan. Gamit yung hot glue gun. Ngayon, para to sa papatungan ng BMS para hindi maka-apekto. Kasi dito natin siya ilalagay. Wala tayong pwesto dito sa gilid. Maganda sana dito. Lalagyan ko muna ng wire to. Itong dalang wire na to para sa negative at positive. 4 na wire papunta sa battery pack natin. Okay? Mas manipis to ng konti. Yung ginamit ko 18 AWG. Ito 16 o American wire gauge. Ayan, na i-connect ko na yung mga wire sa BMS. Pati yung sa battery terminal na negative at positive. Tapos, minarkahan ko na to. Kung titingnan natin, ito yung B negative, B1, B2, at B+. Tutugma yan dito. Makita rin natin yung marking sa BMS. Dapat kasi ganyan ang pwesto niyan. Pero sa kaso natin, ilalagay ko siya dito. Kaya ang mangyayari, itong B2, dito ko i-connecta sa nickel strip na to. Itong green, yung B negative sa B negative. Ang dilaw dito at yung puti dito. So sakto na yan. I-hot glue ko rin to dito. Okay? Kaya yung cover ko, bilagpas ng konti para makapaginang ako sa mga spot na yan. Yan, inuna ko yung dalawang yun kasi pag hinang ko dito, pag nakahinang na to, pwedeng mag-init dun, masugatan yung wire na yun. Yan lang
natin ito ng konting hot glue para hindi umalis sa kanyang pwesto. Shoutout nga pala kay Idol DIY Pinoy. So kung gusto niyo ng maraming DIY video na kapares nito, kay Idol DIY Pinoy ay marami kayong matututunan. So bisitahin niyo yung channel niya. Maglalagay ako ng link sa video description. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo sa kanya. So ayan, nilagyan ko lang siya ng hot glue. Tuyo na. Para hindi mamasyal o umalis tong ating BMS. Ngayon, ang tanong, kasya pa ba sa ating casing? Balik natin. Saan sumabit yung ating mga wire. Pasok na pasok. Kung mapapansin nyo, hinabaan ko talaga yung wire na yan. Kasi marami pa akong gustong ilagay dito. Maluwag pa to. May takip pa yan, no? Malalim siya. So, gusto ko siyang lagyan ng USB para sa phone charging. Siyempre, yung pang-check natin ng individual cell voltage. Yung 3 to 8S voltmeter natin o 1 to 8S voltmeter. Yung active balancer tsaka yung ganitong voltmeter. So, sinukat ko na to, pasok to. Nga lang, para hindi na umaba tong video natin, ay siguro i-upgrade ko na lang to. Tapos gusto ko pa siyang lagyan ng extra fuse. May protection ng ating BMS, 25 ampere. Pero syempre, mas maganda meron tayong pangalawang protection. Kapares itong fuse holder na to, napakaganda. Beautiful ang kalalabas na ito. Ang problema ko kasi yung pagbubutas. Yun ang inaayawang ko. Doon ako sumasala. So ngayon, buo na ang ating 3S7P